Hindi niya inakala na ang anak na pinaghirapan niyang pag-aralin ang siya ring wawasak sa kanilang pamilya at papatay sa sarili niyang dugo. This video aims to educate viewers about real-life situations, human behavior, and important life lessons. Sa isang tahimik na lugar sa Malaybalay, Bukidnon, may isang pamilya na simple lang ang pangarap. Hindi sila mayaman pero puno ng pag-asa. Araw-araw nagsusumikap ang mag-asawang sina Giovanni at Evangeline para maitaguyod ang kanilang mga anak. Lalo na ang panganay nilang si John Kyler na malapit nang magtapos sa kolehiyo. Para sa kanila, ang pagtatapos niya ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi simbolo ng lahat ng sakripisyo nila bilang magulang. Sa mata ng iba, isa silang normal na pamilya. Tahimik, walang kaaway, walang problema. Pero minsan, ang pinakamapanganib na problema ay hindi nakikita sa labas. Habang papalapit ang graduation ni Kyler, lalong naging abala ang pamilya. Naghahanda sila para sa selebrasyon. May nakalaan ng pagkain, may plano ng handaan. Halos buong komunidad ay inaasahang dadalo. Sa puntong ito, makikita ang isang mahalagang detalye. Ibinuhos ng mga magulang ang halos lahat ng kanilang resources sa panganay. Ito ay karaniwang nangyayari sa maraming pamilyang Pilipino. Ang panganay ang inaasahan, siya ang pag-asa. Siya ang inaasahang mag-aangat sa pamilya sa hirap. Pero dito pa lang, may mali na, pero hindi pa nila ito nakikita. Sa likod ng mga ngiti at paghahanda, may isang lihim na unti-unting bumubuo ng tensyon. Si Kyler, na inaasahang gagraduate, ay matagal na palang hindi pumapasok sa eskwela. Ginagamit niya ang perang ibinibigay ng kanyang mga magulang sa ibang bagay. Nagsisinungaling siya. Pinipili niyang itago ang katotohanan kaysa harapin ito. Sa psikolohiya, ito ay tinatawag na avoidance behavior. Kapag ang isang tao ay nahaharap sa matinding pressure, minsan mas pinipili niyang umiwas kaysa lutasin ang problema. At habang papalapit ang araw ng katotohanan, lalo ring lumalaki ang takot sa loob niya. Isang gabi ng Mayo, habang tahimik ang buong bahay, doon naganap ang hindi inaasahang trahedya. Walang nakarinig, walang nakakita. Sa loob ng bahay na dapat ay ligtas, doon mismo naganap ang brutal na krimen. 3 miyembro ng pamilya ang pinatay gamit ang isang mabigat na maso. Ang pinaka-nakakagulat, walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Walang ninakaw, walang kalat na indikasyon ng panlabas na pag-atake. Ibig sabihin, ang salarin ay maaaring hindi estranghero. Sa puntong ito, nagsimula ang mas malalim na pagsusuri. Bilang isang crime analyst, ang unang tinitingnan ay ang pattern ng krimen. Walang forced entry. Malinis ang murder weapon. Walang nawawalang gamit. Ang ganitong klase ng krimen ay kadalasang may personal na motibo. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Hindi ito aksidente. Ito ay planado o emosyonal na pagsabog. Dito pumapasok ang psikolohiya ng tao. Kapag ang isang tao ay nahaharap sa matinding kahihiyan o takot na mapahiya, maaari itong magdulot ng irrational na desisyon. Sa kaso ni Kyler, ang posibilidad na malaman ng kanyang pamilya na hindi siya gagraduate ay isang matinding banta sa kanyang pagkatao. Lalo na kung siya ay lumaki na may mataas na expectations. Ang pressure na maging tagumpay ng pamilya ay maaaring maging mabigat kung hindi ito kayang panindigan. Ganito ang nangyayari sa maraming tao, lalo na kapag ang emosyon ang nangingibabaw kaysa sa tamang pag-iisip. Sa halip na umamin, humingi ng tulong o tanggapin ang pagkakamali, pinili niyang itago ito. At nang hindi na niya kayang kontrolin ang sitwasyon, doon na pumasok ang isang delikadong estado ng isip, ang tinatawag na emotional breakdown na sinamahan ng desperasyon. Sa gabing iyon, ayon sa testimonya ng mga nakaligtas na bata, naggising sila sa sigawan. Isa-isang pinatay ang kanilang mga magulang at kapatid gamit ang maso. Ang ganitong uri ng karahasan ay hindi simpleng galit lamang. Ito ay indikasyon ng suppressed emotion na sumabog. Sa batas ng Pilipinas, ang ganitong krimen ay may mabigat na kaparusahan. Ang pagpatay sa magulang ay tinatawag na parricide. Ang pagpatay sa kapatid ay maaaring ituring na murder. Ang mga kasong ito ay may kaukulang habambuhay na pagkakakulong o mas mabigat pa, depende sa desisyon ng korte. Pero higit sa batas, ang tanong ay bakit? Bakit nagagawa ng isang anak na patayin ang sariling pamilya?
Sa psikolohiya, may tinatawag na cognitive dissonance. Ito ay ang conflict sa pagitan ng paniniwala at realidad. Naniniwala si Kyler na siya ay magiging matagumpay, pero ang realidad, hindi siya papasa. Sa halip na baguhin ang realidad, sinubukan niyang burahin ang pinanggagalingan ng pressure, ang kanyang pamilya. Ito ay isang maling paraan ng pagresolba ng problema, at ito ang nagdala sa kanya sa krimen. Sa huli, nahuli si Kyler, at kalaunan inamin niya ang kanyang ginawa. Hindi siya nagtago, marahil sa kanyang isip, wala na ring matatakasan. Ang katotohanan ay lumabas, at ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng kanyang pamilya at ng sarili niyang kinabukasan. Ang mga batang naiwan ay hindi lamang nawalan ng magulang. Nawalan sila ng seguridad, nawalan sila ng tiwala, at higit sa lahat, dala nila ang trauma na habang buhay nilang aalalahanin. Dito natin makikita ang isang mahalagang aral. Ang problema, hindi agad pumapatay. Ang maling paraan ng pagharap sa problema ang pumapatay. Sa totoong buhay, maraming tao ang dumadaan sa pressure, sa pamilya, sa eskwela, sa trabaho, pero hindi lahat ay humahantong sa ganitong trahedya. Ang kaibahan ay kung paano natin pinipiling harapin ang problema. Kung si Kyler ay nagsabi ng totoo, maaaring napagalitan siya, maaaring napahiya siya, pero buhay pa sana ang kanyang pamilya. May pagkakataon pa sana siyang bumawi. Minsan, iniisip natin na ang kahihiyan ay katapusan na ng lahat. Pero ang totoo, ito ay simula ng pagbabago. Sa batas, malinaw ang pananagutan. Kapag kumuha ka ng buhay, kailangan mong pagbayaran ito. Walang palusot, walang shortcut. Ang hustisya ay hindi lamang para sa mga biktima, kundi para rin sa lipunan upang ipakita na ang ganitong krimen ay may kaparusahan. Pero bilang tao, ang mas mahalagang tanong ay ito. Ano ang gagawin mo kapag ikaw ay naharap sa matinding problema? Tatakas ka ba o haharapin mo? Dahil sa bawat desisyon na ginagawa natin, may epekto ito hindi lang sa sarili natin, kundi sa mga taong nasa paligid natin. Minsan, hindi ang sitwasyon ang sumisira sa atin, kundi ang maling desisyon na pinili nating baliwalain. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, mag-iwan ka ng komento na may natutunan ako. Ibahagi mo rin ito dahil maaring may ibang tao na nangangailangan makarinig nito. At kung nais mong mas maintindihan ang mga ganitong sitwasyon sa buhay, mag-subscribe ka dahil dito hindi ka lang nanonood, ikaw ay natutunan.